So ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Lakes at Talk. So common na yung tanong sa akin lagi sa page, no, at sa mga private message po na nagme-message sa akin na kung kaya ba nilang mag-alaga ng carnivorous plant kahit wala silang access sa direct sunlight. Ang sagot po doon sa inyong mga tanong ay yes, pwede naman. Kung makikita nyo po dito sa aking growing area, may mga halaman tayo na walang access sa direct sunlight or sinasadya natin na wag ilagay sa direct sunlight. So meron tayo ditong mga highland Nepenthes, which is this Nepenthes flava na buhay at ayan po, no, acclimating at nagkakaroon ng mga feature. Meron din tayo ditong mga Australian feature plant or cephalotus na nag-thrive, no, kahit po nasa ang nare-receive ng nila ilang oras na morning sunlight. Pero kung makikita nyo, buhay lahat at gumaganda at gumaganda, no? So kung meron kayong access na ganito lang kumbaga ganito lang yung liwanag na nare-receive, no, kailangan nyo pong kontrolin yung pagdidilig ninyo. Kasi kung masyado kayong magdidilig, no, or magwa-waterlog, no, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon po sila ng mga algae, no, at hindi nyo rin kailangan ibabad dyan sa tubig, no? So yung control sa pagdidilig ay napakahalaga. Ganun din yung time na kailangan nyo siyang ipa-dry o patuyuin. No, pag sinabi ko pong patuyuin ay hindi yung bone dry o yung tuyong-tuyo. No, yung enough lang na para makaranas sila ng drying period na yung level ng moisture nila ay bababa. Bababa na to the point na matutuyo sila. Yung ganitong klaseng moisture sa mga sphagnum moss na nakikita nyo, para sa akin ito yung perfect na na moisture na meron dapat yung mga ganitong setup, not too dry na puting-puti na yung ibabaw ng mga sphagnum moss, and not too wet na kung saan parang nagiging shiny na yung ibabaw niya, parang ba, saan ba tayo makakita niyan? Ganito na lang sa hindi live natin, ganito pagka ganito naka moist, no? Medyo delikado yung halaman niya dito. So bakit ko naman to nilalagay sa ganitong condition kung hindi ko sinasuggest? Ito po yung mga acclimating cephalotus na in-experiment ko sa iba't ibang condition. Actually itong mga to, no, ay naka water tray, tapos after some time itatry ko silang i-acclimate sa full sun. Pero babalik tayo doon sa usapan natin, okay lang bang mag-alaga kahit na walang access sa direct sunlight? So ang sagot po yes. Hindi man ganun kabilis yung magiging paglaki ng inyong halaman, pero meron kayong certain advantage kung hindi direct sunlight yung inyong mga plant. So isa doon ay hindi makakaranas ng sobra or intense na init na maaring makapagpatuyo ng gusto sa inyong halaman na ikamamatay nila, no? So nandun kayo sa level na kung saan safe yung halaman doon sa mabilis na pagdadry. Pero kung hindi nyo alam kung paano kontrolin yung moisture, so maaring maging disadvantage sa inyo yung pagkakaroon ng shaded na lugar. Kasi sa shaded na lugar hindi mo kailangan magdilig ng sobra-sobra. Ang pagdidilig namin dito ay halos idaan lang namin yung pandilig. Parang yung gano'n, no? Lalagay lang namin yan. At pagka isang daan lang or dalawa, okay na, no? May mga time na nagwa-water ako ng gusto pero hindi palagi, no? May mga time nga na walang hindi ako nagwa-water, tulad na lang nung last 2 days na umuulan. So kapag ganun yung panahon na mataas yung humidity tapos hindi ganun kainit, so hindi ako nagwa-water, lalo na sa ganitong mga setup na
walang access sa direct sun. So paano naman yung halimbawa mas maliwanag dito? So lipat tayo ng pwesto. So kung meron naman kayong area na walang direct sun pero merong filtered sun tulad nito, maliwanag, mainit pero hindi siya direktang naaarawan. So maaring meron kayong glass na window o kaya meron kayong polycarbonate ba tawag doon na nagsi-shade doon sa area, no? O kaya sabihin natin terrace or salamin sa bandang CR nyo o shower area. Diba yung lugar na yun medyo humid kaya maganda rin paglagyan ng halaman sana yan. So kung meron kayong ganong klase ng mga space, no, so pwede kayong maglagay ng mga halaman doon na tulad ng mga pitcher plant, no, nagte-thrive sa ganong klase ng lugar na maaraw pero filtered lang, no, mainit pero kinakaya dahil mga lowland to. At yung mga highlands nga kinakaya pa rin dahil no, hindi naman direct sun yung kanilang pinaglalagyan. So sumunod, no, pwede kayo mag-alaga ng mga ganitong klaseng halaman. Actually BFT pwede rin dito. Dito nakalagay yung mga ibang BFT ko dati. So may kanya-kanyang advantage and disadvantage yung bawat mga lugar natin. So kailangan nyo lang i-maximize at alamin kung paano yung pag-aalaga doon, no? Pwede nyo rin akong tanongin or mag-research kayo kung paano nyo magagawang applicable, no, yung growing area na yon para sa inyong growing sa mga carnivorous plant ninyo, no? Yung iba sinasabi hindi naman magkukulay na maganda yung mga halaman namin kapag hindi direct sun. Ay, kung tingnan nyo ito mga nandito, diba? Ayan, nagkukulay na sila, pati itong mga seedling pa lang. So may mga time na matagal talaga mag-red yung ibang mga plants pero kailangan nyo lang talagang hintayin, no? So minsan nasa rin yan sa mga practice, no, ng pag water, no, kung kailan at gaano kadalas. So hanap tayo ng iba pang area na pwede nating bigyan ng example. So maaring may mga lugar sa inyo na masyadong shaded tulad ng lugar na ito, so, kung saan very limited yung liwanag, parang office siguro, office condition, no, na meron lang malayong mga working light, no, tapos may mga glass panel sa paligid or kung ano man yung mga source of lighting nyo. So pwede kayo mag-alaga ng iba't ibang klase ng carnivorous plant, no, lalo na yung mga shade loving plants like Nepenthes. BFT pwede kaya sa lugar na to. So hindi ko na-advise kapag masyadong shaded, mabubuhay yung BFT pero green yung kulay niya pero mas malaki. Ayan. So para kayo nag-alaga ng toge. Diba? Hahaba siya, green pero hindi ganun kakulay. So paano naman kapag meron kayong pulsan? So pag may pulsan kayo, so doon na pumapasok yung hindi ko sasabing mas madaling pag-aalaga sa ganito dahil sa lugar na to mas mabilis matuyo yung inyong halaman, mas harsh yung temperature, biglang pagkatuyo ay prone din pagka may pulsan, no? Pero syempre sabi ko nga bawat growing condition na meron kayo ay pwede tayo mag-adjust, no? May mga advantage lang at disadvantage pero kung meron kayong mga ganito pwede kayong, kung may pulsan kayo na access or kahit na halimbawa morning sun or late afternoon lang, no, pero merong direct access sa sunlight, so pwede kayo mag-alaga ng mga Venus flytrap. Kasi marami kayong pwedeng alagaan kapag may access kayo sa pulsan, kasi pwede rin kayo mag-alaga ng Nepenthes dito, kailangan nyo nalagyan ng shading net or any way para ma-shade nyo yung lugar na yun, no? So syempre sa lugar na to mas kailangan nyo magdilig. Tulad dito nagdidilig ako ng 1 to 2 times a day, no? At maraming mga adjustment rin kayo na pwedeng gawin. So ayun, no? So hindi problema na meron kayong lugar na masyadong shaded, partial sunlight lang, 1, 2, 3 oras lang yung liwanag, no? Kailangan nyo lang alamin kung paano nyo may optimize yung bawat growing area na meron kayo. So ulitin ko, kapag medyo malilim,
No, ang magandang ano diyan, entrada diyan, yung technique diyan ay huwag niyo masyadong basain yung media. So yung saktong pagdidilig lang. Advantage niyo yun dahil makakatipid kayo sa tubig na pandilig. Dahil alam natin yung tubig na pandilig ng carnivorous plant medyo mahal rin, no? Hindi siya yung pwedeng tubig gripo, kundi low mineral water siya ang kailangan. Dito sa amin, ang aming pandilig ay RO water, no, and rain water, no, kapag may access na. So, kapag sobrang ano naman, init, tulad dito, kailangan nyo talaga magdilig ng 1 to 2 times a day kahit na minsan umuulan. No? So, no, kung alam ko may mga iba pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-message sa akin. No? At bago tayo magtapos sa video na to, isa rin sa pinakamahalagang i-take note nyo ay yung paggamit ng right size ng paso. No? So, tandaan nyo kapag malaki yung paso, mas matagal bago matuyo yung media o yung lupa. So, less media to, pero ang nagamit natin is sphagnum moss and perlite. So, kapag matagal matuyo, so hindi mo kailangan i-water ng i-water. No, kapag sobrang liit naman, tulad dito sa mga alaga namin na nakatanim sa ganitong klase ng seedling tray, so mabilis nang matuyo yan, pero para dun sa aming routine araw-araw na daily yung dilig. So hindi yan natutuyo ng isang araw unless yung mga time na sobrang init talaga, natutuyo sila ng wala pang isang mga 4 hours tuyo na. So kailangan namin magdilig agad. So maganda kapag bago lang kayo dun sa setup nyo ay tutukan nyo kahit mga ilang linggo. No, kapag nakuha nyo na yung routine, paano nyo alagaan yun, o ganito lang pala yung dilig once a day sa ganitong oras. No, so kaya once a week lang pala yung dilig dito kasi meron akong shaded area. So kanya-kanyang diskarte or kanya-kanyang management yan ng mga growing area natin. No? So natutunan ko rin yan nung nag-apply ako actually sa DNR. No? Pinagawan kami ng management plan ng aming maliit na growing area ng nursery natin. So doon ko na-realize na ayun pala yung aming system. Nung gumagamit kami ng mga recycled trays, tapos gamit namin rainwater, nagre-recycle kami ng mga growing media rin, tapos gumagamit kami ng live sphagnum moss. So kanya-kanyang diskarte yan. Maganda lang ma-identify mo kung ano yung bagay doon sa lugar mo. So yun lang muna, God bless and bye bye.